Magandang araw po sa inyong lahat, aming minamahal na mga lolo at lola. Maligayang pagdating po muli sa gintong edad, ang inyong mapagkakatiwalaang katuwang sa paglalakbay sa pinakamahalagang yugto ng buhay. Ngayon po pag-uusapan natin ang isang napakahalagang pangarap na alam kong pinahahalagahan ng marami sa inyo. Ang manatiling malaya at matatag, lalo na kapag umabot na tayo sa edad na lampas 75. Sa edad na ito, natural lang po na mayroong mga pagbabago sa ating katawan at kakayahan. Pero hindi po ibig sabihin ito na kailangan nating mawala ng pag-asa o sumuko sa pagnanais na alagaan ang ating sarili at gawin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagalakan at kabuluhan sa araw-araw. Ang kasarinlan o functional independence po ay nangangahulugan na kaya nating gumalaw, mag-isip at gawin ang mga pang-araw-araw na gawain ng hindi lubos na umaasa sa iba. Ito po ang pundasyon ng isang masaya at makabuluhang gintong edad. Hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto o paggawa ng lahat ng bagay ng mag-isa, kundi sa paggawa ng makakaya natin sa sarili nating paraan at sa paghahanap ng mga solusyon sa bawat hamon na dumarating. Sa bidyong ito ibabahagi ko po sa inyo ang 6 na simpleng gabay na kung susundin natin ay malaking tulong para mapanatili ang inyong lakas, talas ng isip at kakayahang makakilos ng malaya. Ang mga gabay na ito po ay praktikal, abot kaya at kayang-kaya ninyong simulan ngayon din. Lalo na po ngayon na mainit ang panahon ng tag-init, mahalaga na mas maging maingat tayo sa ating kalusugan. Kaya't simulan na po natin ang ating mga talakayan, mga lolo at lola. Handa na po ba kayong matuto at maging masigla sa inyong gintong edad? Tara na po. Ang una po nating gabay ay ang manatiling aktibo sa pamamagitan ng paglalakad at banayad na ehersisyo. Alam kong marami sa inyo ang nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan, pangangalay, o mabilis na pagkapagod. Pero ang paggalaw, walo po, ay tulad ng langis sa makina ng ating katawan. Kapag hindi gumagalaw, kinakalawang tayo at mas lalong nanghihina. Para sa mga lampas 75, hindi po natin kailangan ng mabibigat na ehersisyo. Ang simpleng paglalakad sa umaga o hapon ay malaking tulong na. Simulan po natin sa 35 minuto kada araw at dahan-dahang dagdagan kung kaya. Mahalaga po ang consistency kahit maikli lang ang duration. Hindi lang po nito pinapalakas ang ating mga buto at kalamnan, kundi pinapabuti rin ang sirkulasyon ng dugo na mahalaga para sa puso at isip. Ngayong tag-init, napakahalaga po na mag-ingat sa init. Ang pinakamainam na oras para maglakad ay sa umaga bago pa man uminit ang sikat ng araw o kaya naman ay sa hapon kapag lumamig na ang panahon. Magsuot po ng manipis at komportableng damit na kulay puti o light-colored para hindi mainitan. Huwag na huwag kalimutang uminom ng maraming tubig bago, habang at pagkatapos maglakad para maiwasan ang dehydration at heat stroke. Kung may nararamdaman kayong hilo o pagod, umupo muna at magpahinga. Kung mayroon kayong sakit sa puso o iba pang kondisyon, mahalaga po na kumonsulta muna sa doktor bago simulan ng anumang ehersisyo upang matiyak na ligtas ito para sa inyo. Tandaan po, ang mahalaga ay makagalaw, hindi ang bilis o tindi ng paggalaw. Ang ikalawang gabay po ay ang wastong nutrisyon at ang laging pagiging hydrated. Ang pagkain po natin ang nagsisilbing gasolina ng ating katawan. Kung di kalidad ang gasolina, mas maganda ang takbo ng makina. Para sa ating mga senior, lalo na sa edad na lampas 75, mahalaga ang pagpili ng masusustansiyang pagkain na madaling tunawin at puno ng bitamina at mineral. Ugaliin po ang pagkain ng sariwang gulay at prutas, lalo na ang mga mayaman sa tubig tulad ng pakwan, pipino at singkamas na napakasarap ngayong tag-init. Ang mga ito po ay hindi lang nakakapagpalamig,
kundi nagbibigay din ng mahalagang nutrisyon at nakakatulong sa paglaban sa constipation. Pumili din po ng lean protein tulad ng isda, manok, walang balat, at beans para sa lakas ng kalamnan. Ang whole grains tulad ng brown rice or whole wheat bread ay mainam din para sa enerhiya at fiber. Ngayong tag-init, ang pinakamahalaga po ay ang pagiging hydrated. Habang tumatanda po tayo, nawawala ang pakiramdam natin ng pagkauhaw, kaya madalas ay hindi natin namamalayan na nauuhaw na pala tayo. Uminom po ng kahit 8 baso ng tubig araw-araw o higit pa kung mainit ang panahon o kayo ay aktibo. Maaari din po kayong uminom ng buko juice, sariwang fruit shakes walang masyadong asukal o sabaw ng gulay. Iwasan po ang sobrang matatamis na inumin at kape na maaaring magpa-dehydrate sa inyo. Ang sapat na tubig po ay nakakatulong sa paggana ng lahat ng sistema ng ating katawan, mula sa pag-iisip hanggang sa paggalaw ng ating mga bituka. Tandaan po, ang malusog na katawan ay nagsisimula sa tama at sapat na nutrisyon at hidrasyon. Ang ikatlong gabay po ay ang panatilihing aktibo ang ating isip at damdamin. Hindi lang po ang katawan ang kailangan ng ehersisyo, kundi pati na rin ang ating utak. Ang paggamit ng ating isip ay nakakatulong para manatili itong matalas at alerto, na mahalaga para sa ating kasarinlan. Maraming simpleng paraan po para panatilihing aktibo ang isip. Maaari po kayong magbasa ng dyaryo, libro o magazines. Kung mahilig kayo sa mga laro, subukan ang crossword puzzles, sudoku o chess. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan, tulad ng pagtugtog ng instrumento, pagluluto ng bagong recipe o pag-aaral ng simpleng salita sa ibang wika, ay nakakapagpukaw din ng ating utak. Ang mahalaga po ay patuloy tayong naghahanap ng mga bagay na nakakapaghamon sa ating isip. Kasama rin po dito ang pag-aalaga sa ating damdamin. Ang stress, lungkot at pag-iisa ay maaring makapinsala sa ating kalusugan maging sa ating memorya. Kaya't mahalaga na panatilihin nating positibo ang ating pananaw. Makipag-ugnayan po sa pamilya, kaibigan o kapitbahay. Ang pakikipagkwentuhan, pagtawa at pagbabahagi ng karanasan ay nakakapagpagaan ng loob. Kung may pagkakataon, sumali po sa mga aktibidad sa komunidad o sa simbahan. Ang pagdarasal o pagninilay-nilay ay malaking tulong din para sa kapayapaan ng isip at damdamin. Tandaan po, ang malusog na isip at masayang puso ay susi sa isang masigla at malayang pamumuhay. Ang ika-4 na gabay po ay ang pagtiyak na ligtas ang ating tahanan para maiwasan ang aksidente. Habang tumatanda po tayo, nagiging mas madalas ang pagkahulog o pagkadulas na maaring magdulot ng malubhang pinsala at makapigil sa ating kasarinlan. Ang ating tahanan po ay dapat maging santuwaryo ng kaligtasan, hindi pinagmumulan ng panganib. Simpleng pagbabago po ang makakatulong. Una, siguraduhin na malinaw ang lahat ng daanan sa loob ng bahay. Alisin po ang mga nakakalat na gamit, kable o anumang pwedeng pagkadulasan. Pangalawa, mahalaga po ang sapat na ilaw. Maglagay ng ilaw sa madidilim na bahagi ng bahay, lalo na sa pasilyo, hagdanan at banyo. Maaring gumamit ng nightlight sa kwarto at banyo. Ikatlo, maglagay po ng non-slip mats sa banyo at kusina. Kung may hagdanan sa bahay, siguraduhin na matibay ang railings at malinaw ang bawat baitang. Pang-apat, kung kaya po, magpakabit ng grab bars o hawakan sa loob ng banyo, lalo na sa tabi ng inidoro at shower. Malaking tulong po ito para hindi kayo madulas o mawalan ng balanse. Siguraduhin din po na madaling maabot ang telepono o cellphone kung sakaling kailangan ng tulong. Ang pagkakaroon ng emergency contact list na malapit sa telepono ay mainam din. Ang pagiging maingat sa kapaligiran ay malaking faktor para makaiwas sa aksidente at manatiling malaya sa loob ng ating sariling tahanan. Isipin po ang bawat sulok ng bahay bilang bahagi ng inyong kaligtasan. Ang ika-5 po nating gabay ay ang regular
na pagkonsulta at pagsubaybay sa ating kalusugan. Hindi po tayo dapat maghintay na sumama ang pakiramdam bago tayo magpatingin sa doktor. Ang proactive approach po o ang pag-iwas bago pa lumala ang pinakamabisa sa gintong edad. Ang regular na check-up ay nakakatulong para maagang matukoy ang anumang problema at masolusyonan ito kaagad bago pa lumaki ang problema. Mahalaga po na magkaroon kayo ng isang doktor na pinagkakatiwalaan ninyo na nakakakilala sa inyong medical history. Huwag po kayong mahihiyang magtanong tungkol sa inyong mga nararamdaman kahit gaano pa kaliit ang tingin ninyo dito. Mahalaga ring sundin ang payo ng doktor, lalo na sa pag-inom ng gamot. Kung mayroon po kayong iniinom na gamot, siguraduhin na alam ninyo kung kailan, paano, at gaano karami ang iinumin. Gumamit po ng pill organizer or alarm para hindi makalimot. Ang pagsubaybay din po sa inyong blood pressure, blood sugar, at iba pang vital signs sa bahay ay malaking tulong. Kung napapansin ninyo ang anumang kakaiba tulad ng biglaang pagbaba o pagtaas ng presyon, pagkahilo o pagbabago sa timbang, huwag po itong ipagwalang bahala at kumonsulta agad. Tandaan po, ang kaalaman tungkol sa inyong sariling kalusugan ang inyong pinakamalakas na sandata para manatiling matatag at independent. Ang regular na pag-aalaga sa sarili ay hindi pabigat, kundi isang pamumuhunan sa inyong kinabukasan. Ang ika-6 at huling gabay po ay ang yakapin ng pagbabago at patuloy na matuto. Ang pagtanda po ay isang yugto ng patuloy na pagbabago at ang kakayahang umangkop sa mga pagbabagong ito ay mahalaga para sa ating kasarinlan. Hindi po natin kailangan panghawakan ang lahat ng ginagawa natin noong bata pa tayo. Ang pagtanggap sa mga limitasyon at paghahanap ng bagong paraan para gawin ang mga bagay ay tanda ng lakas at karunungan. Halimbawa, kung hindi ninyo na kayang magbuhat ng mabibigat, marahil ay pwede kayong humingi ng tulong sa pamilya o kaibigan. Kung nahihirapan na sa pagluluto ng komplikadong putahe, subukan ang mga simpleng recipe o pre-made ingredients. Ang mahalaga po ay hindi tayo titigil sa paggawa ng mga bagay na mahalaga sa atin, kundi hahanap lang tayo ng ibang paraan para magawa ang mga ito. Maaari rin po kayong matuto ng mga bagong teknolohiya tulad ng paggamit ng smartphone o tablet para makakonekta sa pamilya o makapanood ng inyong paboritong video sa YouTube tulad nitong gintong edad. Ang paghahanap ng bagong hilig o pagpapatuloy sa mga lumang hilig na kaya pa ninyong gawin ay nagbibigay ng layunin at kagalakan sa buhay. Kung dati po kayong mahilig sa halaman, marahil ay pwede ninyo subukan ng container gardening na mas madaling alagaan. Kung mahilig kayong magbasa, may mga audiobooks na ngayon na makakatulong kung lumabo na ang paningin. Ang pagiging bukas sa pagbabago at paghahanap ng mga bagong paraan ay magpapalakas sa inyong loob at magpapanatili sa inyong pagiging independent. Tandaan po, hindi po masama ang humingi ng tulong. Tanda po iyan ng talino at praktikal na pag-iisip. Kaya't mga minamahal kong lolo at lola, ang pagiging lampas de 20 ay hindi po katapusan ng inyong kasarinlan, bagkus ay simula ng isang bagong yugto kung saan mas pinahahalagahan natin ang bawat sandali at pinapalakas ang ating mga kakayahan. Sa pamamagitan ng paglalakad at banayad na ehersisyo, wastong nutrisyon at hidrasyon, pagpapanatiling aktibo ng isip at damdamin, pagtiyak sa kaligtasan ng ating tahanan, regular na pagkonsulta sa doktor, at pagyakap sa pagbabago, kaya po nating manatiling matatag at independent. Ang bawat hakbang na ito ay hindi po isang pasanin, kundi isang pamumuhunan sa inyong kalidad ng buhay. Ito po ay pagpapakita ng pagmamahal sa inyong sarili at sa mga taong nagmamahal sa inyo. Huwag po nating kalimutan na ang gintong edad ay isang panahon ng karunungan, pagpapahalaga sa buhay at patuloy na napaglago.
Ang inyong kasarinlan ay inyong kayamanan at ang pag-aalaga dito ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip at kagalakan sa puso. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito at nais ninyong makakuha ng mas marami pang praktikal na payo at inspirasyon para sa inyong gintong edad, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Pindutin lang po ang subscribe button at ang notification bell para laging updated sa aming mga bagong video na ginawa para sa inyo na may pagmamahal at paggalang. Hanggang sa muli po, manatili po tayong malusog, masigla at malaya.